Normal para sa atin ang makaramdam ng pagkagusto sa isang tao, lalo na kung kaakit-akit ang itsura nito. May tinatawag tayong love at first sight o yung tipo ng pag-ibig na unang tingin pa lang, tinamaan ka na ng pana ni Cupid. Mayroon din namang magkaibigan muna ng mahabang panahon bago napagtanto na gusto nila ang isa't isa. Kadalasan ang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng magandang bagay at alaala na babaunin natin sa kabilang buhay. Ngunit minsan ang pag-ibig ay nagdudulot ng pagkabigo at nagre-resulta upang sirain ang sarili. At sa huli, pag-ibig mismo ang magdadala sa iyo sa hukay. Ito ang kwento ko na nagresulta ng di magandang alaala sa akin, maging sa aking kaisa-isang anak. Ako si Miyuki, single mom at nagtatrabaho bilang call center agent. Madaling araw ang aking shift, tulog sa umaga at gising sa gabi. Iyon na ang pang-araw-araw kong routine, kaya wala akong masyadong oras para sa aking anak. Itago na lang natin siya sa pangalang Nena. Nang mangyari ang kwentong ito ay 4 na taon pa lamang siya. Doon ko pinatira sa apartment ng aking ina upang may mag-alaga sa aking anak. Tuwing nagtatrabaho ako sa gabi, pumayag naman siya alang-alang sa kanyang apo. Kalilipat lang namin sa apartment na yun kaya wala pa akong masyadong kakilala. Wala na rin kasi akong panahon na makakakwentuhan sila dahil palagi akong tulog sa umaga. Mabait naman ang mga kapit-kabahay ko dahil pag may handaan ay di nila kami nakakalimutang padalhan ng kanilang mga handa. Pero may isa akong kapitbahay na kahit walang handaan ay nagpapadala sa bahay ng pagkain. Siya si Mang Rudy na halos doble ng akin ang kanyang edad. Sa madaling salita, para ko na siyang tatay. Noong una natutuwa pa ako dahil napakabait niya sa amin. Ngunit napansin ko na parang may kakaiba sa kanyang kinikilos. Para bang hinuhubaran niya ako ng tingin. Doon ko napagtanto na may gusto siya sa akin. Akala ko kasi nung una si mama ang gusto niya. Habang tumatagal is mas lalong nakakapagtaka ang kanyang ikinikilos at ginagawa. Nariyan ay yung bigla-bigla na lang siyang pumapasok sa bahay ng walang paalam. Makikita ko na lang siya sa aming kwarto na nakatitig sa akin. Minsan na may makikita ko na lang sa labas ng kumpanyang aking pinagtatrabahuhan at yayayain akong mag-almusal. Tinatanong tuloy ng mga katrabaho ko kung sino siya. Ang palabig ko lang sinasagot ay kaibigan ng aming pamilya. Sinabihan ko si mama na huwag nang kakausapin at papasukin si Mang Rudy sa bahay dahil nga natatakot na ako sa kanya. Ngunit mas naging desperado ang mga sumunod niyang hakbang. Kinausap niya ang aking ina kung maaari siyang umakyat ng ligaw sa akin. Mahal na mahal daw niya ako at sa tingin niya ay ganun din ang aking nararamdaman. Kinilabutan ako nang banggitin sa akin ni mama ang bagay na iyon. Sigurado akong hindi na nakakapag-isip ng tama si Mang Rudy. Ikinuwento ko yun sa aking mga katrabaho at kaibigan. Pinayuhan nila akong lumipat na ng tirahan. Ginawa ko naman ang kagustuhang makaiwas kay Mang Rudy. Natatakot na ako sa aking seguridad lalong-lalo na sa aking anak at ina. Sila kasi ang madalas maiwan sa bahay. Nahirapan ako kung paano kami makakalipat. Imposible kasi hindi niya malaman ang aming pag-alis at baka masundan niya kami sa aming lilipatan. Nag-isip kami ng pinakamagandang paraan upang makaalis kami roon nang hindi nalalaman ng kahit sino sa aking mga kapitbahay. Nagpahanap kaagad ako ng malilipatan sa mga kaibigan ko at napadpad kami dito sa Marikina. Hindi na muna namin kinuha ang mga naipundal kong gamit. Mahahalata kasi kung maghahakot kami kaya umalis kami noon na parang mamamasyal lang. Nakita ko pang nakatanaw si Mang Rudy sa amin mula sa bintana. Naghanap na rin ako ng bagong trabaho upang hindi ko na makita pa ang aking stalker. Kaibigan ko ang kumuha ng aking mga gamit pagkalipas ng 1 linggo. Sa kanila ko muna ipinatabi para kung sakaling sumunod si Mang Rudy sa kanya ay ayos lang. Hindi kami nito matutunton. Naging maayos ang aming pamumuhay dahil wala na ang Mang Rudy na gumagambala sa akin. Hindi ko na kailangang mag-alala pa sa tuwing nasa trabaho ako. Aaminin kong noong umpisa ay nahirapan kami, lalo na ang aking anak sa Sinina. Hanggang sa isang araw ay muling nag-cross ang landas namin ni Mang Rudy. Nakita ko siya sa tapat ng munisipyo nang minsan ako magpunta roon. Nakatitig lang siya sa akin mula sa malayo. Kinahabahan na ako kaya doon ako dumaan sa likod. Nagmamadali akong naglakad dahil ayokong muli pa kaming magambala ng matandang nagkakagusto sa akin. Pawis na pawis akong sumakay ng jeep. Hindi ko alam kung paano kami natunton ni Mang Rudy. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Bumalik yung takot na nararamdaman ko noon. Kinagabihan ay napagpasyan kung hindi na muna pumasok sa trabaho dahil umuwi si mama sa probinsya at walang maiiwan kay Nina. Habang mahimbing ang aming tulog ay bigla akong nagising dahil may narinig ako naglalakad sa labas ng aming kwarto. Pabalik-balik ito na para bang may inaabangan. Nagsimula akong kabahan ng maisip kung maaaring si Mang Rudy ang taong iyon. Niyakap ko ang aking sa sobrang takot. Hindi ko alam kung paano ako makakahingi ng tulong dahil ang mga panahon ngayon ay wala akong load.
Nanginginig ako at unti-unting pumatak ang aking luha. Halos nawawalan na ako ng pag-asa. Ilang segundong katahimikan ang umalingangaw nang bigla siyang huminto sa paglalakad. Ngunit hindi nagtagal ay para bang binuhusan ng tubig nang marinig ko siyang kumatok sa pinto ng aking kwarto. Halos maubusan ako ng hininga dahil sa kaba. Masyado na siyang agresibo kaya hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin sa aming mag-ina. Naging malakas ang mga katok at umigting rin ang takot sa aking nararamdaman. Hindi ko na malaya nagising na palang aking anak dahil sa ingay na dulot ng kanyang mga katok. Sino yung kumakatok man? Hindi ba si Lola iyon? Tanong ni Nina. Sininyasan ko siya na huwag magsalita at huwag gumawa ng kahit na anong ingay. Maya-maya may kung anong matigas na bagay na ang ipinupukpok niya sa pinto. Dahil doon maging anak ko'y nanginginig at umiiyak na sa takot. Ayaw ko man ngunit ang pagsigaw at pagising sa aking mga kapitbahay na lang naisip kong paraan para makahingi ng tulong. Sumigaw ako ng sumigaw upang maalarma ang mga nasa paligid ko. Pero kamo, mahimbing ang tulong nila. Hinarang ko ang lahat ng pwedeng iharang sa pinto nang sabi hindi niya kami basta-basta mapapasok na sasaktan. Ilang minuto lang ay nawala ang ingay sa tapat ng aming kwarto at narinig ko may tumatawag sa aking pangalan. Sa wakas narinig ko ang aking mga kapitbahay. Hindi ko mapigilang humagulhol. Niyakap ko si Nina dahil nakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. Naroon pa rin ang kaba dahil kahit anong oras ay maaaring bumalik si Mang Rudy. Ikinuwento ko sa aking mga kapitbahay ang lahat ng nangyari. Maging noong nakatira pa kami sa apartment kung saan ko naging kapitbahay si Mang Rudy. Pinayuhan nila akong ipadampot ko na raw ito dahil maaari namin ikapahamak kung hindi ko gagawin yun. Kinabukas ay agad ako nagtungo sa pulisya upang isuplong si Mang Rudy at upang ipahuli na rin siya. Ilang araw pa akong naghintay bago lumabas ang warrant of arrest at saka lang napagbigyan ng hiling ko na hulihin siya. Isinama pa ako sa paghuli sa dati naming apartment ngunit hindi ako bumaba ng sasakyan. Naroon pa rin ang takot ko sa kanya. Pero isang balita ang gumimbal sa akin. Matagal nang patay si Mang Rudy. Nagpatiwakal daw ito. Ilang linggo pagkatapos namin umalis sa dating inuupahang bahay, ay napansin ng mga dati naming kapitbahay na hindi na lumalabas ang matanda. Hanggang isang araw ay may naamoy silang masangsang at doon na nga nila natagpuan ang bangkay nito. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Kung patay na si Mang Rudy, sino ang nakatitig sa akin sa munisipyo sa Marikina? Sino rin yung kumatok ng 10 oras ng gabi sa aming kwarto? Marahil ay hindi na kinaya ng katinoan ni Mang Rudy ang pagiging mapag-isa. Nalaman ko na matagal na palang hiwalay si Mang Rudy dahil sa pamababae niya. Maging ang kanyang mga anak ay hindi na siya inuuwian. Tanging ang pensyon na lang ang inaasahan niya upang may panggasto sa araw-araw. Hanggang ngayon hindi pa rin natatahimik si Mang Rudy. Palagi niya ako. Mula pagkabata ay marami na ang nagtanong sa akin kung bakit daw ayaw naming maghanap ng ibang matitirhan. Iyong bago at mas maaliwalas, hindi mistulang haunted house. Ito kasing bahay kung saan kami kasalukuyang naninirahan ay sobrang luma na. Ilang henerasyon na ng aking mga ninuno ang nirahan dito at si Papa nga ang huling nagmana. Medyo corny kung pakikinggan pero may sentimental value kasi ang bahay namin para sa aking mga magulang. Pinapahalaga nila ito katulad ng pagpapahalaga na ibinigay ng aking lolo at lola. Kaya naman hindi nila ito magawang ibenta. Kung tutuusi, kaya naman namin bumili ng isang simpleng bahay, yung maliit at sapat sa aming 5. Medyo malaki kasi ang bahay para sa amin. Marami na ring parte na dapat palitan. Lumang-luma na talaga. Noong unay wala akong naiisip na dahilan para iwanan ang kinalakhan kong tirahan. Pero ngayon sa dami ng kababalaghang naranasan ko sa bahay na ito, napapaisip tuloy ako kung dapat na ba naming iwan ang lumang bahay. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako nga pala si Angelo, 16 na taong gulang at kasaklukuyang freshman sa isang kilalang universidad sa Manila. Pangalawa ako sa aming 3 magkakapatid. Medyo malayo ang agad ko sa aming bunso. Hindi kasi inaasahan ng aking ina na bubuntis pa siya dahil matanda na sila ni Papa. Maraming kwento ang mga kapitbahay namin tungkol sa aming tirahan, pero lahat ng iyo hindi ko pinaniwalaan noon. Kung kami na mismong nakatira ro'y wala namang nararamdaman. Malamang puro kwentong barbero lang ang pinagkakalat nila. Dahil siguro sa sobrang luma na ng aming bahay, kaya ginagawa na lang nila itong panakot sa mga bata. Kung pagmamasdan mo kasi ito'y nakakatakot naman talaga. Tawag nga ng ibang bata rito'y bahay ni Lola. Ewan ko ba, sabi kasi nila ay madalas daw yung makitang matandang babae na nagdidilig sa aming maliit na hardin. Normal naman na magdilig sa hardin. Ang hindi normal ay wala namang matandang babae na nakatira sa amin. Isa pa madaling araw daw nila madalas makita ang matandang babae. Kaya maraming natatakot sa aming bahay, lalo na kung 10 oras ng gabi.
Isang beses ay may nakita naman ang kapitbahay namin dalawang matandang nakasilip sa bintana ng kwarto ni na mama. Isang matandang babae at isang matandang lalaki raw ayon sa nakakita. Hindi niya kilala pero ang sama ng tingin sa kanya. Akala niya nung uli na mamalikmata lang siya. Pero nakalagpas na siya sa bahay ay naroon pa rin ang mga ito. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Makalumang damit ang suot kaya nakasisiguro siyang multo ang mga iyon. Oy pare, nakita na naman daw kagabi yung matandang babae riyan sa inyo. Hindi mo pa ba nakikita yun? Kwento ni Simon habang nagpapahinga kami. Kakatapos lang namin maglaro ng basketball noon. Tigilan mo nga ako. Ang tandang-tanda mo na, nagpapapaniwala ka pa sa mga ganoong kwento. Malamang naubusan lang yun ng mga nagkakalat noon ng chismis, kaya kung ano-ano na lang ay maikwento. Basag ko sa kanya. Kalat na talaga sa lugar namin ang kwentong iyon. Ang ipinagtataka ko naman, bakit ni isa sa aming nakatira rito ay walang nakakakita sa matandang babae na sinasabi nila. Pag-uwi ko ng bahay, nabutan ko si Papa na naghahanda ng tanghalian. Pero dahil pagod pa ako sa paglalaro, umupo muna ako sa sopa at nagbukas ng telebisyon. Pagkatapos ng 5 minuto, narinig ko si Papa na tinatawag ang pangalan namin isa-isa. Kakain na raw. Tumayo ako kagad at nagtungo sa lamesa pero nutusan muna ako ni Papa na tawagin si na Mama at si Bunso. Sinunod ko naman siya at agad hinanap ang dalawa. Si ate may pasok sa trabaho noon. Habang naghahanap ay napadaan ako sa altar. Malapit lang kasi ito sa salas. Nakita ko rin si Mama nakaluhod at nagdarasal. Buti naman at si Bunso na lang tatawagin ko. Hindi ko na siya inistorbo dahil time-time siyang nagdarasal. Malamang ay narinig naman niya ang sigaw ni Papa. Dumiretso ako sa itas para tawagin si Bunso. Pero habang pakit sa hagdan ay napaisip ako. Kailan pa gumamit si Mama ng itim na belo? Isa pa parang wala namang damit si Mama katulad ng damit ng babaeng nakita ko. Nakakapagtaka. Hindi ko rin nakita yung mukha ng babae. Inakala kong si Mama yon dahil siya lang naman ang babae sa bahay noong panahon na iyon. Pero binaliwala ko na lang dahil ayaw kong makaramdam ng kahit anumang takot. Nang nasa itaas na ako'y laking gulat ko dahil nakita ko si Mama na nagpaplansya ng mga uniform namin. Hindi ako nakapagsalita sa takot dahil unang beses akong nakaranas niyon. Sinigurado ko pa kung sino yung babaeng nakita ko sa altar. Mabilis akong bababa para tingnan kung sino yun. Pero wala na siya pagbaba ko. Doon na nagsimula ang mga nakakatakot kong karanasan. Naulit pa iyon ang minsang utusan ako ni Mama na kunin sa kwarto nila ni Papa ang kanyang wallet. Nandoon kasi kami noon sa bahay ng pinsan namin. Nasa trabaho si ate at si Bunso na may nasa eskwelahan. Bali walang tao sa bahay noong panahong iyon. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nanindig na ang aking mga balahibo. Kitang-kita ko kasi na may batang lalaki na nakaupo sa hagdan. Ilang segundo rin akong hindi nakagalaw. Nakipagtitigan siya sa akin hanggang sa tumayo siya at tumakbo papunta sa kwarto ni ate. Normal lang ang itsura niya. Hindi duguan katulad ng napapanood ko sa pelikula. Kasing edad siya ng bunso naming kapatid. Nang pumasok siya sa kwarto ni ate, naisip ko na baka magnanakaw yung bata. Ewan ko pero parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na sundan siya. Nang madali akong umakyat at pumasok sa kwarto ni ate, pero nanghina ang mga tuhod ko nang makitang walang tao roon. Doon ko napagtanto na multo yung batang nakita ko. Agad kong kinuha sa kwarto ni Mama ang wallet niya at nanginginig na isinara ang pinto ng aming bahay. Nitong taon lang nangyari ang masasabi kong pinakanakakatakot na naranasan ko sa buhay namin. Iisang kwarto lang ang tinutulugan namin ng bunso kong kapatid. Magkatabi kami sa kama at iisa lang din ang ginagamit naming kumot. Nagising ako isang madaling araw dahil sa sobrang lamig. Bukod doon naiihirin ako. Idinilat ko ang aking mga mata at tinignan si Bunso. Nakatuwad siya at tila lamig na lamig. Hinanap ko ang kumot na ginagamit namin pero wala ito sa kama. Sa paghahanap ko inadako ang aking paningin sa bintana. Doon ko lang napansin na nakabukas pala ito. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit nagsimulang tumayo ang aking mga balahibo. Kitang-kita ko ang isang matandang babae na nakangiti sa akin. Naroon siya mismo sa tapat ng bintana para bang binabantayan kami. Sa sobrang takot ay hindi ko na nakuhang titigan ang mukha niya at kilalanin. Hindi ko rin napansin kung anong klase ng kasuotan niya. Bigla na lang akong pumikit at niyakap si Bunso. Sobrang nanginginig ako dahil sa pinagsamang lamig at takot. Kinabukasan hindi ko alam kung panaginip lang iyon o talagang may babae akong nakita. Agad kong hinanap ang kumot pero hindi ko pa rin ito nakita. Tumayo din ako sa bintana at nakita kong bukas nga ito.
Dahil sa mga nararanasan ko, hindi na ako komportable sa sarili naming tahanan. Nariyan hindi ko kayang manatili roon kapag mag-isa lang. Kung dati hindi ko pinaniniwalaan ang mga kumakalat na kwento tungkol sa aming bahay, ngayon iba na. Ako mismo ang nakakaranas at nakakakita ng mga kaluluwang hindi matahimik.